Hi guys! Good morning! Welcome back to my vlogs. Yan. So, time check muna tayo. It's 10:38 na ng umaga. Lagay ko lang ito. 10:38 na ng umaga at ako ay kababangon lang ulit kanina kasi natulog ulit ako pag alis ni Ren. Puyat na puyat ako. Hindi ako napagkatulog buong magdamag. Halos kita nyo naman sa mata ko. At ang sakit kasi ng ngipin ko. Ito, hindi masyadong halata yan na namamaga. Pero sa loob talaga, medyo kumikibot siya, masakit. And natatakot ako kasi ang mahal po ng dental services dito sa Australia. And 2 years ago, nag-visit ako sa dentist. Nagastosan ako ng malaki, sobra. Kasi kailangang bunutin yung ngipin na sumasak dahil umuuga na siya. And hindi ko naman afford yung, ano ba yung isang sinasabi na procedure, parang implant, or root canal. Ganyan. Mas mahal po yun, hindi ko siya afford. So sabi ko kay Doc, sige Doc, bunutin mo na lang. Yan, sa mga papunta pa lang dito sa Australia, or ng mga nagbabalak, eto sasabihin ko sa inyo, ang mahal ng dental service dito. So kung papunta pa lang kayo dito, ay mag-visit na kayo sa dentist nyo dyan sa Pinas, para mas makatipid kayo, magpa-cleaning na kayo. Kung may mga kailangang i-filling or i-pasta, kung tawagin sa atin, papastahan nyo na para hindi kayo mas magastosan ng malaki dito. Pero kasi ang nangyari sa akin, bago po kami umalis ni Ren ng Pinas, before yung flight namin, nagpaano na kami, cleaning and pasta na lahat. Gumastos talaga kami ng dentist sa Pinas. At sa Pinas kasi kahit paano regular naman nakaka-visit dahil afford pa. Pero dito talaga hindi kasi ang mahal niya. So sa akin, yung pinastahan sa akin, parang nangyari nasobrahan ng parang nasobra yung pasta sa loob. So may na-damage dun sa part ng teeth, ng gums, ganon. Yun yung sabi ni Doc nung chinek niya, na yung napastahan na yun yung na-damage and nadama yung gums ko. Kaya namaga, sumakit, and umuga yung ngipin. So yun, binunot na lang. Yung pinabunot ko. Kasi kung hindi rin naman bubunutin siya, parang mahahawa-hawa lang din yung iba. So eto ngayon, after 2 years, almost 2 years, no, may sumasakit na naman na katabi nung binunutan ng ngipin before. Parang, di ba, pag masakit yung ngipin nyo, parang ang bigat-bigat niya. So, ganun po yung pakiramdam ko ngayon. Tapos, ang sakit na rin, sumasakit na rin yung ulo ko. Nakabahan ako magkano kaya ang magagastos ko sa labas ko na ito. Update ko kayo mamaya. So, yan, let's go. Hi guys! Welcome back to my vlog. So yan, haggard ang aking itsura ngayon. Ako, nakakahiya naman. Kasi naman, tingnan nyo naman ang mata ko. Puyat na puyat at kulang sa tulog. So, galing ako ng dentist kanina, no? Sa may Rooty Hill din. Malapit lang sa amin, walking distance lang. Kasi, itong aking upper right na gum ngipin ay sumasakit, hindi ako pinatulog. 2 years ago pa yung last na visit ko sa dentist. Dapat nga pala 6 months, sabi nga pala ni Doc sa akin, every 6 months. So kanina nag-visit ako at nagpa-cleaning na rin. Kaya nagastosan na naman ako. Ang sakit talaga eh. Hindi ako nakapasok ngayon sa trabaho dahil dito sa masakit kong ngipin. Sabi ni Doc, kailangan na daw i-clean ulit. Kasi nga hindi ako bumalik sa kanya. Tapos, meron kasi akong gum problem talaga. 2 years ago, nagpa-gum x-ray ako, yung whole mouth.
Kasi may kailangan i-treat sa gums ko dahil lagi siyang nagbi-bleed. You know guys, kailangan natin itong i-take seriously, no? Kasi it can cause some serious illness in the future. Alam niyo yun. And habang tumatanda tayo, lalo na pag naging diabetic na, parang hirap ng i-treat yung kagaya ng ngipin. Hindi basta-basta mabubunutan pag kailangan. Kasi yung mother ko ganun eh. Hindi siya basta-basta mabubunutan ng walang clearance from her specialist. Kasi diabetic siya. Tapos high blood pa. So ito, advice sa akin ni Doc na yung dalawa dun sa dulo pwede ko nang ipabunod kung gusto ko. Kasi wala namang function. Tapos sumasakit lang, nadadamage lang. Teka, nasa na ba ako? Ang hirap kaya guys nang may sumasakit. Kagaya nito, hindi ako nakatrabaho ngayon. Absent ako sa work. Pero may sick leave naman. I-claim ko na lang ang sick leave. Wait lang. Naligaw na yata ako. dito. Balik tayo. Papunta kasi ako sa may West Field. Dito sa Mount Druitt. Doon ako magmumula. Sasakay ng train pabalik kay Doc. Kaya ako nagpunta dito sa Mount Druitt Central. Kasi dyan ako nagpa dental imaging, x-ray, mouth x-ray. Yun kasi ang kailangan nito para mapag-compare niya dun sa last ko na gum x-ray. Guys, gulat ko. Ang mahal ng mahal ng dental services dito sa Australia. Kaya sa mga nagpaplano po na magpunta dito sa Australia, magpa-cleaning na kayo, magpa-filling na or yung pasta. Kasi ang mahal dito. Gaya kanina nagpa-cleaning ako, nagpa-x-ray, tooth x-ray bago i-cleaning para makita kung may tooth decay ba or yung gum problem pa rin yung nagiging cause ng aking yung pananakit. So wala naman tooth decay, yung gum talaga yung namamaga. So kailangan i-clean ni Doc yung buong teeth ko, and x-ray is $40. So check ko pa kung makiklaim ko ba to sa aming insurance ni Red. Pero yung kay Doc, hindi yun kasali kasi alam ko. Tapos bumili ako ng gamot na kailangan kong inumin for 7 days. Ayun, nandito din. Pero mura lang naman siya. $670. $6.70 lang pala. Wait, dito na ako sa Mount Druitt. Kailangan nating mag-ingat-ingat sa place na to. Hi guys, so ayan, kakauwi ko lang at habang iniintay ko si Ren, share ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko ngayon sa dentist, sa dental service. My goodness. So ayan, kanina nung nagpunta ako sa dentist, yung tooth x-ray, $40, and yung cleaning or removal of calculus, nakalagay dito, is $130. So, binayaran ko kanina ay $170. And then, nirequest ulit ako ng additional na gum x-ray. Kasi meron akong gum problem talaga ever since lagi nagbi-bleed yung aking gums. Kaya madalas sumasakit yung ngipin ko. So, ito yung luma. 2 years ago, ito yung bago. $70. Ayan. 70 yung mahal. So, bale nagastos ko ay $170 plus another $70 for x-ray and $6.70 para dito sa gamot na iinumin ko for 7 days. Amoxicillin to. Kasi yung gums ko ay namamagahirap na hirap ako. Iwas muna ako sa kape. Iwas muna sa matamis. Iwas muna sa tsa.
Ayan. Ganyan po kamahal ang dental services dito sa Australia. At kung hindi ka resident dito or citizen, wala kang Medicare, ay kawawa talaga. Ito kasing dental services ay hindi siya kasali sa aming OSHC or dun sa insurance namin ng mga international student. Pero depende rin ha sa insurance provider, sa health insurance provider. Ewan ko yung iba kung included. Pero yung sa amin kasi ay hindi kasama. Kasi kung isasama pa namin yun ay sobrang mahal din. So, yun lang. Nakakaiyak ang presyo. Sa Pinas kahit pa paano afford pa. Kaya nga advice ko dun sa mga papunta pa lang dito. Sa Pinas pa lang, visit na kayo sa dentist nyo, magpa-cleaning na kayo, magpa-filling na kayo, yung pasta kung tawagin, i-check nyo na. And dito kasi pag may mga braces din, parang hindi nila basta-basta yan ina-adjust. So, kung may braces ka, hanap ka ng dentist dito na pwedeng mag-adjust ng braces mo. Ako hindi ako nagpa-brace sa Pinas kasi hindi ko pa afford magpa-brace. Hindi ko siya priority nung mga time na yun. And ngayon ko lang nalaman, sabi ni Doc na hindi advisable na i-braces yung aking ngipin kasi kailangan mo nang i-treat yung aking gum problem. Yun yung advice ni Doc sa akin. Ang importante lang, lagi siyang na-maintain ng cleaning, ng regular flossing aside from brushing. Yun naman yung ginagawa ko. Sa totoo lang, mahal nga ng toothpaste ko eh. Sensodyne ang ginagamit ko for how many years na. Kasi, yung yung parang, yung Sensodyne lang yung nagpapakalma sa aking gums. Kahit pa paano nabawasan yung pag-bleed niya. Yung gum care na Sensodyne. So, yun guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Kailangan kong magpahinga na at ako'y napagod buong araw. Imagine nyo naman, lakad ako papunta sa dentist, tapos punta ng Rooty Hill, ilang minutes din yung nilakad ko para bumili ng gamot. And saglakad ako na another 20 minutes para umuwi dito sa bahay at kumain nang mainom ko tong gamot na to. And then, punta ulit ako dun sa isang clinic na malaki sa may Mount Druitt Central para sa aking gum x-ray. And then, umuwi na ako. Kasi, kailangan ko ulit magpa-appointment sa dentist for next week para basahin niya tong aking bagong gum x-ray. Ay, nako. Ewan ko kung may bayad yun. Feeling ko may bayad ulit yun eh. Parang, ano nito? Anong tawag dito? For review. Itong aking bagong gum x-ray. So, yun lang. Bye guys. God bless everyone. Thank you.